Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Dito po at may bago na naman pong gumagapang at ginagapang ng mga kalaban. Ito si Inday Sara. Mantakin nyo, pati yung ombudsman dinadamay. At ito na ba ang hudyat na talagang patay na ang impeachment? Kaya desperado na sila na lumapit ngayon sa ombudsman para ma maimbestigahan si Sara Duterte, ang ating mahal na Vice President. Kaya heto po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya dito po sa video ito, mahuhuli mo rin ang spokesperson ng ni Tamba na si Princess Abante. Kaya dito po sa video ito, panoorin po natin ang video ito. Afternoon, ma'am. The Office of the Ombudsman has ordered Vice President Sara Duterte and other officials to respond to the plunder, technical malversation, bribery, and corruption cases recommended by the House of Representatives over her alleged misuse of confidential funds. Nag-file po ba ng reklamo ang House of Representatives? Kailan po ito? At ano po ang implikasyon nitong kaso sa Ombudsman sa impeachment case ni Vice President? Ngayon po nagtanong po, may isang reporter na nagtanong na ano kaya magiging issue nito? At pag nalaman ng Senado na tumatayong hukom sa impeachment trial. Dahil siyempre, kumbaga napaka-stricto ng pangyayaring impeachment trial dahil nasa korte na nga ang impeachment, di ba? Binalik lang para ipa-certify lang sa kanila kung nalabag ba nila ang pagpa-process ng impeachment complaint. Pero dito sa hakbang ng ginagawa ng kalaban ni Inday Sara, medyo talagang desperado na sila sa ginagawa nila. Kumbaga nawawala na sila ng pag-asa sa impeachment na inihain nila sa hukom na walang iba ang Senado. Pero ito, dinamay pa nila ang ombudsman para dito. Una-una, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit. Ako personally, I've learned about it through the reports, and I've seen it on social media. What I can confirm to you is that the plenary adopted the report of the Committee on Good Government and Public Accountability on June 10. And then the committee report was furnished to the ombudsman they received it on June 16. Nita. So it appears that the ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Ganun po ba ang complainant, House of Representatives and Good Government? Dun sa ano kasi sa heading ng nakita ko nakalagay yung committee. Napapansin nyo na tumitingin sa gilid si Spokes at aktog na si Princess Abante sa gilid. Minamanduhan siya eh. Kumbaga ingat-ingat din sa mga binabanggit niya. Na siguro, na-warningan to eh sa mga patutsada niya ron. Kumbaga yung mga patutsada niya na walang kapreno-preno nun, siguro napagsabihan to. Kaya heto, at ngayon na medyo hinay-hinay siya ngayon dahil may nagko-coach pa sa kanya. Pero halata po eh, kahit na sabihin nating dismayado siya eh dahil baka nga napagsabihan to. I still have to read about it and review my limited knowledge of the legal processes, no? Pero I will get back to you on that. On your question on kung ano ang
implikasyon nito sa impeachment, hindi ko pa rin yan masasagot. We have to talk with the yung legal and also the panel of prosecutors. But Nako, madam, mahirap po yan. Na pag nalaman na ng Senado yan at nakarating sa kanila, ewan ko lang. Baka dumating na naman sa botohan yan at mapunta sa dismiss talaga. Pero sa palagay ko, wala na. Hindi nyo na maihabol ang araw. Dahil gaul na rin talaga at hindi na rin naniniwala ko hindi na rin talaga tatawid ng 20th Congress yan gaul na kayo sa oras. Kaya alam nyo na yan Dahil, kaya di ba nagpamisa pa kayo na kumbaga na yung impeachment complaint niyan talagang pinamisa nyo dahil ibig sabihin dead na siya, di ba? just the same, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial. Pero hindi naman po ito mai-consider na forum shopping, kung baga. Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. Nako, madam, baka bandang uli malalaman din niya ng mga taong bayan kung sino ang talagang salarin diyan na may abante diyan sa ombudsman. Ginagapang nyo, di ba? Pero malalaman din yan kung sino-sino ang gumagapang diyan papunta sa ombudsman. Ayaw nyo lang talaga ipahalata na patay na ang impeachment. Kaya desperado na kayo at hindi nyo na alam ang gagawin nyo, kaya tumakbo kayo sa ombudsman. Pero sinasabi nyo na hindi direkta talagang nagko-complain ng House of Representatives. Pero malalaman din yan ng taong bayan at malalaman din ng Senado na baka naman mauwi sa debatihan. Di ba uli? Kung magkakaroon pa. So, ang in-initiate lang ng House ay yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. The committee report, the action of the ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. So, we are looking forward pa rin for the impeachment trial to proceed. No, hindi pa rin kayo nawawala ng pag-asa sa impeachment trial na mangyayari sa Senado. Ano ito? Bakit yung merong mga galawan at may gumagapang papuntang ombudsman para yung orders kay Sara Duterte na mag-respond daw sa House cases ng involving confidential fund. Di ba? Thank you, Bibian. Next up is Mela Lismoras from PTV4. Hi, ma'am. Follow-up lang po kay Ate Vivian kanina. Sabi nyo, hindi ang House ang complainant. So, sino po dapat Oo. yung complainant, ma'am? Well, the ombudsman can initiate investigations on their own. So again, it was an initiative of the ombudsman acting upon the recommendation of the House committee. So yun ang kaya kong sagutin sa ngayon. Number one, ano ba ang hawak ng House Committee? Ano ba ang committee sa House na hahawak sa kaso ni Vice President Inday Sara? Diba ang good government na create ng House dyan sa hearing na yan? Di ibig sabihin, hawak pa rin ng mga dokumento ng Kamara, ang mga document na yan na ebidensya, hawak nila. Opo. And ma'am, follow-up lang po dun sa video statement nyo kagabi. Sabi nyo, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado, huwag sanang lituhin ang publiko, huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Can you just further elaborate po? Mukhang kasing gustong gamitin ng ating spokesperson ng impeachment court na dahilan yung pag-serve ng entry of appearance that was unlabeled, untitled when it was sent here sa House of Representatives. Hindi 'yon ang pwedeng maging cause ng delay. Again, as I said, the entry of appearance is not a requirement for the impeachment trial to proceed.
ang obligasyon, ang duty ng House of Representatives doon sa proseso ng impeachment trial ay nagampanan na natin. Ay nako, madam, mali ho kayo. Kung nagampanan nyo ang tungkulin nyo, edi dapat nagta-trial na yan. Kumbaga dapat nasisimulan na ang trial diyan sa Senado. Kasi meron ho kayong butas. Kaya binalik sa inyo ng Senado. Kaya hindi ho naninisi ang Senado sa inyo. Gumagawa lang sila ng karapat-dapat na kung legal o tamang-tama, akmang-akma sa konstitusyon ang ginawa ninyo. Kasi po, dinelay nyo. Kayo po ang nagde-delay. Kayo po ang last minute sa buzzer beater na nagbigay ng niremit nyo sa transmit nyo sa Senado. Kaya yan sinasabi nga ng Senado mamadaliin nyo sila tapos ngayon na ilang buwan yung inupuan tapos pagdating sa kanila mamadaliin nyo. Ngayon, korte na po at nag-convene na, 'di ba? Nanumpa na ang court. Nanumpa na ang mga Senado bilang court. Ngayon, sila po ang masusunod. Kaya kung ano yung mga pinagsasabi ninyo, dapat tigil-tigilan nyo na yung pinag-ngawa nyo sa social media. Dahil napakamaselan po ng kaso na yan. Hindi po pwedeng pagsalitaan nyo ng masama ang korte. Diba? Mga Senado. Ang inaantay na lang yung Senado para mag-proceed sa trial. So, yun ang Hindi, hinihintay nila yung binalik sa inyo na impeachment article. Hinihintay din nila yung certificate na kung kayo ba ay lumabag o hindi. Yun lang hinahanap nila sa inyo. Hinihintay na nila yon. tingin ko na wag natin lituhin yung mga tao na Hindi po, mali po kayo. Kayo po ang nagdilito, hindi ang mga Senado. papasa sa Kamara. Ang dahilan kung bakit wala pa rin tayong nakikitang impeachment trial sa ngayon. Hindi po ang Hindi kayo po ang hindi sumusunod sa requirement na hinihingi ng Senado ngayon. Tandaan nyo, hindi po kayo pantay. Ang Senado at saka ang Kamara pagdating sa impeachment, hindi po pantay. Mas makapangyarihan po ang Senado kaysa sa inyo. Kasi kayo ay prosecutor lamang. Samantalang ang Senado, lalabagin nyo kung ano yung inuutos niya na tumatayong hukom. Kamara ang nagpapaantala ng impeachment trial. In fact, handa na at patuloy na naghahanda ang ating prosecution panel para mag-ipresenta ang mga ebidensya doon sa Formidable at mga respetadong abogado po yung nasa defense team so paghandaan na lamang po nila yon at yun ang awayin po nila at wag po yung impeachment court. For the record, Tama. Talagang wag ninyong aawayin. Kayo pa nga nagsasalita kumbaga kayo ang ngawa ng ngawa, kayo ang nag-iingay ngayon. Samantalang ang Senado, tahimik lang. Di ba? Tahimik silang nanumpa. Pero may nakita silang butas. Yun lang talaga. lang din ma'am, coming from the House spokesperson, inaaway po ba ng Kamara ang Senado? wala naman kaming inaaway. Di po, inaaway ninyo. Kayo naman, madam. Kami lang ay ini-emphasize lang namin kung ano ang naging tungkulin namin at nagawa na namin, inaantay na namin na gawin ng Senado ang kanila namang obligasyon at responsibilidad at tungkulin doon sa saligang batas patungkol sa impeachment proceedings, lalong-lalo na sa pagtuloy ng impeachment trial. Hindi po kami nangaaway. Siguro din, ang ating spokesperson, wag din magsalita bilang parang sa depensa. Do not speak for the defense. Ano bang ginagawa ni Attorney Bukoy? At nagsalita siya ng laban sa Senado. Di ba? Ito lang naman si Tungkol, Attorney Tungkol, ang spokesperson ng Senado, sumagot lamang.
diyan sa mga pinaparatang ni Attorney Bukoy. 'Di ba? Speak for the impeachment court. Opo, and last follow-up na lang ma'am, kasi ayun nga, na-interview kasi si ano naman, na-interview din si Attorney Odibukoy sa isang show sa ABS. At ang sabi nga niya dito, parang lawyering for VP Sara yung panig nga ng Senado. May Eto, yan. Halimbawa na, kita nyo? 'Di ba? Nagsasalita pa kayo. Yung spokesperson nyo, nagsasalita sa media. Ano ibig sabihin yan? 'Di ba? Dapat hindi na nagsasalita yan. Kumbaga, gawin na lang nila ang nararapat na hinihingi ng hukom sa pamamagitan ng Senado. 'Di ba? Sinabi siya, if you will recall, I heard a soundbite from the statement of the Senate spokesperson, Attorney Tongol. Sinabi niya, if I were the Vice President, I will file a motion to dismiss. Why is he hinting? Why is he telegraphing? Hindi po ba? So ano po yung masasabi ng Kamara tungkol dito? At paano kaya to makakaapekto kung may mga ganitong stand yung Senate Impeachment Court? Paano ito makakaapekto sa prosekusyon? Siguro ang ating spokesperson ng impeachment court ay ini-echo lang yung, kasi as a spokesperson, you speak for the body that you are representing, no? So baka yun yung Yan yung nakakasama 'Di ba? Patuloy pa rin ang pagngangawa ng spokesperson nyo na si Attorney Bukoy. Ang masama pa niyan, nagpa-interview pa siya sa mainstream media na talaga namang hindi dapat Dapat kayo nang mag-adjust dapat sa ginagawa nyo 'Di ba? Kayo na dapat ang mag-adjust sa mga gustong mangyari ng Senado. Dahil kayo ang prosecutor, dapat kayo ang sumusunod. Dahil hindi kayo pantay pagdating sa impeachment trial. rinig niya mula dun sa nire-represent niya. Kaya nga sinasabi natin, we want to see an impartial, transparent impeachment court na handa tanggap Pero ang sinasabi mong transparent naman ang Senado. 'Di ba? Kung ano yung mga nangyayari sa kanila, ginagawa naman nila, 'di ba? Sa press conference mismo sa Senado, 'di ba? Nagsasalita naman sila na naaayon naman talaga sa batas yung mga ginagawa nila. 'Di ba? Yun yung mga nila. Kung hindi man may sarili naman silang rules na talaga namang naaayon din sa batas na talagang ginagawa nila ang tamang rules para sa Senado. May sariling rules ang Senado na hindi naman saklaw ng korte. 'Di ba? ang ebidensya, handang pakinggan ang ebidensya at magdesisyon ayon sa ebidensya na kaya nating na ilalahad at ipepresent ng prosecution panel. Nako, hindi ebidensya yan. Number po yan. Political exercise kasi yan Kaya number po ang kailangan nilang makuha dyan. Kunyari lang ang ebidensya nyo. Dahil lang talagang pakay nyo siraan talaga si Inday Sara. Talagang may mga iba-ibang grupo siguro na gumagapang na at talagang pati yung ombudsman nilalapitan na nila. Tinuloy na nila ang impeachment trial. Okay, thank you po. Thank you, Mela. We will now hear a question from Billy Vegas of Abante Politico. Attorney, magandang hapon po. Attorney, hingi lang po ako ng reaction doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Sabi po niya, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yung amo mo diyan nakatira, bakit hindi mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang ang nagpresidente. Una, bilang senador, kasama din naman sa tungkulin niya yung pagbalangkas ng budget ng bansa galing sa House, papunta sa Senate. Kaya nung kinwestiyon niya kung ano yung nangyayari sa pangangalaga ng San Juanico Bridge, sinagot lang natin na alam ko, sigurado ako. Based on records, meron din namang mga pondong nailagay for the maintenance ng San Juanico Bridge since Kasi po, madam,
sino ho ba ang may hawak ng pera ng Pilipinas na ibinulgar dati ni Vice President Inday Sara na naglalaan at pinagdedebatehan nila, 'di ba? Sino ho ba ang may hawak? Ngayon, kumbagay wag mong sisisi kay Senador Amy Marcos dahil hindi po siya ang may hawak. Eh di nagbabalangkas, hindi niya nga pinirmahan yung kasi marami yung problema at may maraming blanco. Dapat inayos na yan ng ng amo mo. 2018 mismo advocated by the congressman, the representative of the 1st District of Leyte, para nga mismo dun sa San Juanico Bridge na yon. Ngayon, kung tatanungin niya kung ano yung nangyayari, dapat lang tanungin din bilang senador, ano din ang nagawa niya para sa San Juanico Bridge. Total, hindi pwedeng tanong lang ng tanong eh. Kailangan nagtatrabaho. Lalong-lalo na, malapit din naman sa puso niya ang San Juanico Bridge, ang Leyte. So, Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung San Juanico Bridge na yan, yung pondo dyan, kinurap lang talaga. Talagang winaldas lang kung saan na napunta yung pera niyan. Wag na kayong madam, wag na kayong patumpik-tumpik pa, madam. Kumbaga nililito nyo lang ang taong bayan instead na maghanap ng ituturo para sisihin, dapat nagtutulungan, both from the House at sa Senado. According to records from in 2018, nagkaroon ng pondo para sa San Juanico Bridge of 27 million, noong 2019, 22 million, 2021, 105 million, 2022, 90 million, 2023, 150 million. 2026 ay may proposal pa lang na madadagdagan yung pondo to 400 million para nga sa pangangalaga. Ito ay initiative ng House of Representatives. Gusto Nako, madam, 3 years na ang presidente at ang amo mo 3 years na dyan. Ano na nangyari sa tulay ng San Juanico Bridge? O ano na, di ba? natin malaman ano din ang initiative ng Senado. Ngayon pa lang ninyo na kinakwenta, samantalang ang tagal-tagal na. Total, gusto din nila malaman kung ano ang nangyayari, nasa posisyon sila para gumawa ng solusyon, hindi maghanap ng sisi. Hindi po, kasi si Senador Amy Marcos ay isang senador na gumagawa ng batas. Pero yung amo mo na sinasabihan ni Inday Sara na siya ang may hawak mismo ng pera ng bayan. Silang dalawa ni Saldico. O di ano na nangyari sa pera. Diba? Ulitin natin. Ginamit naman sa book buying. Nasa ginamit sa AKAP, sa AX, diba? Kaya nga sabi ni Inday Sara kumbaga ang bagong mukha ng book buying ay ang AKAP at saka AX at Tupad. Yan po yun. Thank you po. Thank you, Billy. Lines Capanti from GMA Online is now recognized. Good afternoon po, ma'am. Yung balikan ko lang po yung sa ombudsman. Tama po ba yung interpretation na you see the ombudsman's action as acting upon the recommendations, not on the complaint? It is stated, I read it dun sa reports that it is stated in the order to file a counter affidavit that it was acting on the recommendation of the Committee on Good Government and Public Accountability. So, pero kasi nakalagay din po dun sa first page, complainant yung committee. So, that's why Yun yung medyo heading nga yun eh. Opo. Pero again, Yan na nga yung sinasabi na ang complainant ay ang committee. Sino ba may hawak ng committee? Di ba ang Kamara? Yung create ninyong committee na Committee on Good Governments na nag-hearing kay Inday Sara, sa malamang, yan po ang nakakuha ng mga
ebidensya at mga kinakalap nilang document ng ng COA. Baka yan ho ang ano niya yan yung nagbigay. Baka lang sa sa ombudsman. Ibig sabihin, yung committee na yan ay siyang complainant, di ba? To yung kung merong naging complaint na final ang committee, wala po akong pagkakaalam na may Kita, huling-huli ka na, madam. Yung committee na yan, ang hawak ng kamera, siya mismo, baka ang nagpasa sa ombudsman. Baka eto, magsalita ang ombudsman kung sino-sino ang mga nagpasa sa kanila at nag-transmit sa kanila ng document. At yan po, aantabayanan po natin yan. Baka mabulgar kayo dyan sa ombudsman dahil baka ang ombudsman ang magsalita tungkol dyan. complaint na final. Ang meron po kaming pinadala sa ombudsman ay yung pag-furnish sa ombudsman nung committee report na na-adapt ng plenary nung huling 19th Congress. Eh di, sino po ang nag-complainan? Di ba? Kaya malamang, madam, mabubulgar din kayo dyan. Kahit hindi kayo nagsalita. So, Malalaman the din ng taong bayan. may state that way, but the body states otherwise, that it was the ombudsman acting on the recommendation of the committee. Ma'am, follow up lang po. The ombudsman's tenure, the current ombudsman's tenure is about to end by end of July, I understand. So, do you find the timing, of apparent motu proprio investigation, do you think the current ombudsman has enough time to conduct the probe? Well, the person will not be the one to do the investigation. It is the body that will conduct the investigation, the ombudsman as the institution. So, if the institution starts its investigation, it will proceed regardless of the personalities in it. Sa palagay niyo ba, magagawa lang na isang tao yan na baka may nag-uutos pa, di ba? Sa palagay niyo ba may magagawa ng ombudsman na maggawa ng orders kay Sara Duterte para ma-respond ang cases nito involving confidential funds? Magagawa kaya ng ombudsman na sila lang at walang complainant na magsasabi? So na po, are you not worried that, maybe there's a possibility na i-dismiss ng ombudsman yung findings ng committee? Mag-release sila ng ruling na this has no basis even before the impeachment trial could proceed? The recommendation of the committee, naniniwala naman din ako na nung naglabas sila ng recommendation na yon ay meron silang sufficient evidence to make that recommendation from the hearings that they conducted. So I will leave it at that. Again, wala pa kaming kopya nung order. So hindi ko rin masasagot yung ibang matters tungkol dun sa issue ng ombudsman. Talagang may tinatago na sikreto, no? Yung mga taong gumagapang dyan sa ombudsman para labang kay Inday Sara. Sa palagay ninyo, magwawagi kayo sa ginagawa ninyo? Samantalang yung kaso na yan naka-forward na sa Senado. Thank you, Linesca. Isa Bendanyo Mali from GMA DCBB. Please proceed with your questions. Magandang hapon po, Attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel, but lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan ng bayan,
yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa, at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Nako, madam, pasara-sara ulo ka pa. Ang OFW ang nag-i-invite kay Vice President Inday Sara sa mga iba-ibang bansa dyan. Imbitado siya. Organize po ng mga OFW yan. Sila po ang nag-i-invite sa mahal nating Vice President Inday Sara. Ngayon, kung dududahan nyo ang Vice President Inday Sara, pagdudahan mo ang amo mo. Kung bakit hindi siya nai-invite ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Kumbaga hindi ho yung personal na para mag-relax lang at magpasarap si Inday Sara sa ibang bansa. Dahil po, ang mga nakakatuwang niya dyan at mga nakakasalamuhan niya ay ang mga OFW. Yan po yun. Kaya huwag ninyong sisihin ang Inday Sara, ang Vice President Inday Sara namin dahil nagtatrabaho po siya at nai-invite siya ng mga OFW. Diba? Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Ano po? Tama po ba yung sinasabi nyo? Ang mga OFW ba, hindi ako Pilipino? Nakikasalamuhan niya sa ibang bansa? Ang mga bagong bayani natin, nahangang-hanga sa ating Vice President na si Inday Sara? Yun po ba yun? Thank you, Isa. Arian Enriquez from TV5. Good afternoon, ma'am. Sorry, ma'am, I just have to ask. Kasi has this always been the practice, like yung questions about the ombudsman filing na ang complainant daw ay ang good government? Kasi I don't know kung ano yung nangyari dun sa Quadcom. O, di ba? Ang complainant daw ay ang good government. Sino ho ba ang mga good government na tumayo dyan? Di ba? Sila Chua, sila Paduano, sila Abante, sila marami yan eh. Di ba? Ay, ano ba sila? Di ba mga mga congressman? O di ang congressman, ang mga nag-forward ng document para sa ombudsman. Di ba? Ang committee ang lumalabas na nag-forward sa ombudsman. Report na nirekomendahan din na filehan po ng Crimes Against Humanity paglabag daw po sa Republic Act 9851 sina former President Rodrigo Duterte, De La Rosa. I don't know, paano po ba yun, ma'am? Also, do you have any info about that? Kung yun ba, inaction na ng ombudsman? Wala pa akong information tungkol dyan. Nako, madam, bago kayo pumunta dyan, alam nyo na, di ba? Ang alam ko lang, dun sa recommendation ng Committee on Tikim-bibig po si madam. Good Government, may listahan naman ng mga recommendation of criminal, civil, and administrative cases. I cannot speak on the history of the Ombudsman on initiating their own investigations based on various committee recommendations. But tatandaan natin, hindi lang ang ombudsman ang na-furnish ng committee reports. All other agencies, katulad ng Department of Justice, I think DBM was also furnished. So, different agencies may initiate their own investigations on the matter based on the recommendations of a particular committee. Kasi po, ganito po yun, no? Yung mga ibang agency na sinasabi mo, inilapit ang kaso. Ang Vice President po natin ay impeachable eh. May immunity po yan. Na kung bakit hindi makasukasuhan ang Vice President natin ay kagaya ng President na impeachable po sila.
May immunity yan eh. Kaya hindi yung makasakasuhan. Kaya 'di ba ang kongreso naglapit ng impeachment, article of impeachment dahil nga pwedeng matanggal ang vice president sa pamamagitan ng pag-i-impeach sa kanila. Ngayon, kung kakasuhan mo sila, hindi mo pwedeng makasuhan dahil may immunity po yung mga yan. Thank you. Ma'am, would like to ask, though ilang beses na rin to naging topic at paulit-ulit na, kasi meron din ulit statement si Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino na sinasabi niya raw po yung impeachment complaint, itong impeachment case against Vice President Sara Duterte, it dies, lapses, terminates with the lifespan of the 19th Congress. Forthwith is the command to the 19th Congress daw. Sabi niya, show me a constitutional instruction giving them the mandate to continue, show me where we can find the words carry over. What can you say about this, ma'am? Very clear, well, mukhang dissenting opinion po yung binibigay ni Senator Tolentino. Nakalagay naman sa Constitution ang obligasyon, ang duty ng Senate is to try and decide. Totoo na walang nakalagay to carry over, pero hindi rin sinabi na matitigil siya pag natapos ang session. We have to remember the Senate is a continuing body kung tutuusin. So, if there's an institution that can continue their duties beyond the sessions, the Congress, mukhang ang Senate din yun. Again, Kahit maliw ang sinasabi nyo eh, kasi 1987, yung sinasabi ni Senador Tolentino na na hindi na pwede mag-continue sa 20th Congress kasi lapse na at terminated na. Etong sinasabi mo 1937 ato 1930 plus na kumbaga 888 ang sinasabi ni Senator Tolentino na two-third continuing body, kaya nagko-continue po yun dahil two-third pa rin ang mga taga-senador habang nag-e-elect ng 8 pa na kumbaga habang nag-e-elect pa ng 8 ay continue dahil nasa two-third pa ang mga senador na natitira na talagang hahalili at magtutuloy ng impeachment. Ganun po yun. Ngayon 1987, yan po, hindi na ho talaga matutuloy yan sa 20th Congress. Kaya nababasa ko sa inyo bakit nyo pa inililapit sa ombudsman kung hindi pa patay ang impeachment at dediretso sa 20th Congress? Dapat wala nang mangyayaring ganyan at wala nang mangyayari na tatakbok pa kayo sa ombudsman. Hindi ko naman sinasabi na kayo makpo, pero dapat wala nang taong desperado na tatakbo ng ombudsman para matulan pa si Inday Sara at orders to the House cases involving confidential funds. Di ba? the House maintains its position that the Senate may try and decide the impeachment proceedings. Tuloy-tuloy po ito. Walang tigil. Hanggang matapos ang pag-present ng ebidensya, matapos ang pagkakataon ng depensa na mapagtanggol ang kanyang sarili, hanggang matapos yung pagkakataon ng mga senator judges na mag-decide dun sa merits ng kaso. Hindi na tutuloy sa 28th Congress yan, Madam. Sinabi na ni Senador Tolentino sa inyo, di ba? Kumbaga, sabi nyo naman kumbaga, tama naman yung sinasabi ni Senador Tolentino para sa inyo, di ba? Mambalikan ko lang po what you mentioned earlier. You said, do not speak for the defense, speak for the impeachment court. I think this was regarding to spokes tungkol ng impeachment court. You also reacted on yung sinabi po ni Spokes Bukoy doon nga kay against tungkol. Sabi mo, as a spokes, you speak for the body that you are representing. Yun yung tingin ni Attorney Bukoy. Kayo rin po ba? Tingin nyo, yun yung ginagawa ni Tonggol? He is speaking for the defense team. Well,
Yun yung lumalabas dun sa pag-question niya eh. In fact, yung I think Hindi naman po kumakampi ang Senado ah. Bakit nyo uhusgahan agad? Di ba? Kayo kasi ang maingay eh. Kumbagay, sumunod na lang kayo sa inuutos ng hukom na ang Senadong hukom. Di ba? nabanggit din to ni Attorney Bukoy, yung hindi Palibasa kasi talo na kayo. pagtanggap ng House dun sa dokumento na walang kahit na anong nakalagay na label, wala naman kaming narinig mula sa defense team. Ang sumita ay ang spokesperson. So, hindi naman Hindi po sinisita. Kumbagay, hindi po naninitang spokesperson ng Senado. Mali po kayo, madam. Tinutuwid niya lang ang baluktot na sinasabi ng spokesperson mo na si Attorney Bukoy. Baluktot din kasi ang sinasabi niya eh. Kaya tinutuwid lang ni spokesperson, tungol. in normal courts hindi naman i-call ng court pag hindi tinanggap ng isang party yung entry of appearance. So, again, wag ipasa sa kamera yung paninisi na lalo-lalo na for an entry of appearance. Yung Hindi po naninisi ang Senado. Kaya hinihingian lang kayo kung tama ba yung pagpuproceed ninyo diyan sa impeachment trial ay sa impeachment article. Kung tama po ang mga pagpaprocess nyo diyan. Kung nasa constitution ba. Yan po ang nasilip sa inyo eh. hindi pagtuloy. Kasi yun yung ini-insinuate niya na dahil hindi natanggap ng House, nadadagdagan yung pagkaantala. Hindi naman din yun. Alam naman natin na hindi yun dahilan. Thank you, ma'am. Thank you, Marian. Rose from UNTV. Good afternoon po, Attorney. Doon pa rin po sa directive ng Ombudsman. Nabanggit niyo po kanina na hindi po ang House ang complainant, pero bilang tumugon po yung Ombudsman sa recommendation ng House, Good Government and Public Accountability, your reaction? Kasi June 10 na ipasa, yun pong pag-approve ng plenary. June 17, na-receive ng Ombudsman yung committee report, and after 3 days, they acted upon it. Well, the Ombudsman should perform its duty. So, we will see what will happen sa ginagawa nilang investigation. Tama rin po na doon po sa recommendation ng House po, nakalagay po yung various complaints na nire-recommend yung ma-file against the Vice President Yes. and her staff. Tama po ba? Ano-ano nga po yung charges na yun? Basahin ko yung recommendations nasa paragraph 10, subparagraphs A to H. Again, this is not just for the Ombudsman to initiate. We furnished all other agencies. So, kung sino yung mas appropriate agency to conduct their investigations, ito sila. Letter A, technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. Against Vice President Sara Duterte, SDOs Ms. Acosta and Mr. Fajarda in relation to Article 217 on the presumption of malversation for having used confidential funds for purposes. Kaya nga gustong-gusto na ni Inday Sara matuloy ang impeachment eh. Para mapatunayan kung sino talagang mga nagsisinungaling dyan sa impeachment na yan. Kumbaga ready na siya sa bloodbath. Kumbaga yung mga kasama mga legal advisor niya, mga abogado niya ay mga bigatin. Baka pakainin lang na alikabok yung mga prosecutor nyo dyan sa Kongreso. Other than for confidential activities. Kaya nagkukunwari pa kayong itutuloy yan eh. Baka naman nabahag ang buntot ng mga prosecutor nyo dyan. Kaya pinapalabas nyo lang na
Kumbaga, pinapalabas nyo lang na dismayado kayo dahil hindi natuloy. Pero kung tutusin, asan na yung hinihingi sa inyo? Ba't hindi na i-forward ng mga prosecutor mo? Di ba? Baka pinalalabas nyo lang na kung tutusin talaga nabahag na ang buntot. Kumbaga, Paragraph B, falsification under Article 171 of the Revised Penal Code for making it appear that funds were disbursed to actual individuals where acknowledgement receipts were questionable, ink, penmanship, and existence of the recipients. Letter C, paragraph C, use of falsified documents under Article 172 of the Revised Penal Code, evident in the use of the falsified acknowledgement receipts. Paragraph D, perjury under Article 183 of the Revised grabe, ang dami Baka kung natuloy yan baka supalpalin lang ng mga bigating abogado ni Inday Sara yung mga yan. Pero ang sa kumbaga pag kinikita ko para lang matuloy ang impeachment trial na yan sabay mag-iingay ang mga kaliwa. Bubulabugin talaga nila yan. Yan lang talaga yung naka-asar dyan Yung kumbaga nandiyan na yung mga rallyista sa labas ng Senado habang nag-impeach nakabantay na. Talagang araw-arawin sila niyang bubulabugin at pe-pressure rin ng mga kaliwa. Kaya mas maganda kung hindi na matuloy para tahimik na ang bansa natin at hindi na lumabas ng lunggayang mga kaliwa na yan. Penal Code against Vice President Sara Duterte and Ms. Acosta as the notarized certification contained a statement that the funds were used for necessary and legal purposes in relation to the agency's confidential activities as signed by the head of agency and special dispersing officers, bribery under Article 210 and 211 of the Revised Penal Code against Vice President Sara Duterte and Attorney Fajardo being the individuals who offered the white envelopes containing money other than salaries to employees of the Department of Education, corruption of public officers under Article 212 of the Revised Penal Code against DepEd employees involved in the illegal disbursement and improper liquidation of subject confidential funds. Paragraph G, plunder under Republic Act 7080 against Vice President Duterte, DepEd officials, Mr. Fajardo, Attorney Fajardo, Major General Mempin, Lieutenant Colonel Nolasco, Colonel Lachica, Yusek Sevilla, and OVP officials, Attorney Lopez, Mr. Ortonio, Ms. Acosta, Colonel Lachica, and John Does for amassing at least 50 million pesos in public funds, while the confidential funds misused amounts to 612.5 million. And the wheel of conspiracy in Arroyo versus People has been established during the committee hearings. And finally, subparagraph H, betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Yeah. Ma'am, is it correct to say na yung mga evidence na nakalap ng good government with regards to this charges, same din po yung attachment ng House Prosecution Panel sa impeachment trial? I cannot answer yan, that. sabihin nyo. I do not know. I have no personal knowledge on Ayaw na, di ba? Ayaw na mag-comment. Baka mahuli. Kung tutusin, yung committee na yan yan din yung mga nagpasa ng mga baka lang baka yan mga nagpasa ng document of evidence that will be presented in the impeachment trial. But are you looking forward to na mapapanagot si VP Sara and yung mga sangkot dun sa alleged misuse ng confidential funds, hindi man sa impeachment court, pero sa hukuman? Dapat ang mga public kasi po hindi nga talaga pwedeng makasuhan sa hukuman. Impeachable yan Nasa impeachment na kayo bakit pa kayo pupunta ng hukuman? officials na Yeah. may misuse of public funds. Dahil may sariling rules na po, nasa Senado na. Kumbaga nabakuran na kayo ng Senado Nabakuran na yung kaso na yan Bakit nyo pa yung nilalabas? Bakit nyo pa yung pinupunta sa ombudsman yan? Ay mapanagot.
Sorry, last na lang Kuya Ray. Baka po meron po kayong any updates kasi although iba yung tagapagsalitang House Prosecution Panel, pero nagpulong po sila yesterday po ba, if I'm not mistaken? Ano And po any yun? updates ng House Prosecution Panel po? Ano po yun? Kung meron pong any significant updates sa mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel sa susunod nilang hakbang kasi I believe according po kay Attorney Bukoy ay winiweigh pa po nila yung kanila pong susunod na hakbang with regards dun po sa mga kautusan ng Senate Impeachment Court. Again, hindi ako makakasagot regarding sa mga detalye tungkol sa impeachment trial. Mas alam po yan ni Attorney Bukoy. Pero siguro mas maganda siya yung maitatanong nyo. Definitely handa ang prosecution Kaya nga, ito no. Magkasunod lang na bago silang spokesperson. Kumbaga, yan na yung mga bago nilang sandata yung mga attack dog na yan. Ang problema ibig sabihin na natatalo sila kaya tumagdag sila ng sandata. Kaya ganyan po. panel sa pag-present ng ebidensya. And I would like to think, at tingin ko din naman na mas komprehensibo yung ipe-present ng impeachment prosecution panel ng mga ebidensya. Baka nga makabuti sa ombudsman kung sila ay susubaybay sa impeachment trial. Thank you, Rose. Are there any further questions? Okay. Big Sumintak from Net25. Yan, may tanong na naman. Clarification lang. Kasi So, yan, according yari. to the report, the ombudsman acted upon doon sa committee report ng House Committee on Good Government. Tama. And the House is not the direct complainant. So is it safe to say that the House of Representatives, based on the approved committee report in the plenary, is the indirect complainant on that matter? I cannot answer that at the moment. I want May basbas Di ba? Ibig sabihin, pinayagan nyo. May basbas Bakit sino-sino bang mga gumagapang dyan? Na bakit pinapayagan yung mag-ano dyan sa ombudsman? study further yung ang ibig sabihin nung nilabas ng ombudsman. Ang kaya ko lang sabihin yung mga factual na information na meron ako. Thank you, Vic. If there are no, okay, Lenes Capante. Hindi na rin makapagsalita si spokesperson, no? Princess Abante. Karamihan sa mga tanong hindi niya nasagot Again from GMA Online. Promise yan Sorry. Kasi po, don't you find it suspicious that the ombudsman will identify the House as a complainant when it could have easily said that acting upon on the recommendations, we are doing this motu proprio investigation. Why did it have to identify the House as a complainant in this case? Bakit nga, 'di ba? Pero again, ang sasagutin ko lang sa inyo yung factual na meron ako. Ang mga factual na meron ka. Pero, syempre, nag-iingat ka rin sa mga sasabihin mo Baka madulas ka. tanong na yan, tatanungin ko din. Kaya lalabas din kung tunay na kung sino-sino ang mga complainant dyan sa ombudsman na pilit ninyong tinatago. Kaya, di ba? Pero ano ba? May issue ba kung ang House of Representatives ang complainant for the record? Sa ngayon, ang ginawa lang kasi ng House is Ang tagal, Ang tagal sumagot. to furnish them of the committee report. Kaya gusto ko munang tingnan mabuti yung saan nanggaling yung pag-identify na ang House yung complainant. Sa record ng House, wala pa kayo na Kaya nga tanong di ba? Ano ang issue? Kung sakaling ang House of Representative ang complainant. Complainant ka na, prosecutor ka pa. Prosecutor ka sa hukom ng Senado. Tapos, ang mangyayari, complainant ka pa dyan sa ombudsman. Tama. Complainant ka pa sa ombudsman. encounter na ganito.
Kaya nagtataka rin ba talaga kayo? Ako hindi ko masasagot. So I have to confer with the House officials to check on this. Wala rin po binibigay sa media, sa ibang media outlet, wala pong binibigay na kopya yung ombudsman. Wala din po kami. Tatanungin niyo ba yung ombudsman, ma'am? Wala pa po akong kopya eh. So Dapat magsalita rin ang ombudsman diyan eh. At ano rin nila, mabasa rin nila yung mga documents. Susulat kayo sa ombudsman para malinawan. malalaman ko mamaya siguro. Aalamin Yan, ko antayin natin at malalaman din. At tatanungin niya muna. Kasi hindi siya basta-basta nagsalita kanina eh. Tumingin muna siya sa coach niya eh. Kumbaga merong nakatingin sa kanya sa gilid eh. Tumitingin din siya sa gilid, di ba? Hindi niyo ba napansin? Napailing din siya kanina. Na kumbaga limitado lang ang sasabihin niya. na kung ano yung hangga't wala akong kopya hindi ko mapapaliwanag kung ano yung pinanggalingan nung sa ombudsman. Ang kaya ko lang masagot ay kung ano yung meron kami on record. But what was Kaya medyo nahinay-hinay siya sa pagsasalita ngayon eh. Hindi kagaya nung banat niya nung 200 pesos na isinasabatas eh. Mukhang nasoplak siya ni Jingoy Estrada eh. Sa pinagsasabi niya ng una eh. Agresibo kasi. running through your mind when you saw that Hindi pinag-iisipan muna yung sinasabi niya eh. document? Kasi kanina when Nasel was asking you, bakit nga? So, ano pa yung nasa isip niyo na nabasa niyo? Well, ano yung gusto mangyari dun sa investigation? Pero ito baka, ewan ko lang. Baka sa pangyayaring ito na lumabas sa balita nito na yung Ombudsman's order Sara Duterte to respond to House cases involving confidential funds. Baka may sumagot nito sa sa Senado eh. Ewan ko kung paano, kung susoplakin ba o kokontrahin ba o anong mayayari. Ba kung may magsalita man dyan sa Senado bukas o sa makalawa. Yan na lang ang abangan natin, di ba? Yung response din ng mga senador. Siguro, pero Tungkol sa ngayon, kailangan ko munang tignan mabuti kung saan nanggaling yung paglagay ng kung ano for my personal consumption po ito kung paano nailagay ang House as the complainant. Ma'am, another clarification. Since the ombudsman, inilagay nila as complainant on their motu proprio actions. Oh, yan, di ba? I-declare nila na ganun. And according to you, as of this time, hindi kayo complainant. May pinopoint yata, if I'm not mistaken, Nasel, na suspicious ba yun? Dahil baka ang House, because of the pending impeachment against the Vice President, forum shopping. Oo. Kaya Isa pa yan. ulit ko, hindi ang House ang nag-initiate ng complaint. We transmitted the committee report Grabe. that was adopted by the plenary to the Ombudsman. Hindi na talaga magpapatalo. Isa lang ibig sabihin niya. Patay na talaga yung impeachment. Hindi na talaga babangon sa libingan. Talagang eto. At ombudsman, tinakbuhan na. Wala silang desperado na eh. Sa ombudsman na sila lumalapit ngayon. Again, I can only give you facts. Pero hindi pa natin alam eh kung yung kongreso ba ang complainant o kung sila ba ay lumapit. Sino ba nga ba ang suspicious at may wagang grupo na lumapit yan sa ombudsman? Yan ang tanong, di ba? Information as of the moment. One last point, ma'am. Are you hindi ba kayo nagdududa na Ombudsman Martires was Duterte appointees? At saka, Hindi. Si Ombudsman Martires, independent yan. Kahit na in-appoint yan ni dating Pangulong Digong Duterte o Roa Duterte, naging naging patas yan. Hindi yan katulad ng mga ina-appoint ng administration nyo o pangulo nyo na sa kanya lang talaga nakatingin at sa kanya lang talaga kumakapit. Hindi po yan ganyan.
Patas po yan. Retirable na siya. Tapos, now, he is doing this na medyo lahat kayo na surpresa din. No comment. Pero ma'am, nakausap niyo na sina Kong Chua and other Kongs na member ng Good Government Committee. Nagulat din ba sila? Nagtataka rin ba sila? As far as Congressman Joel Chua, wala siyang final na complaint. Reaction niyo, ma'am? Nagulat, nagtataka rin siya? Again, ang alam lang ni Congressman Joel Chua, wala siyang final na complaint. Committee report, meron silang natapos. Di ba? Committee report. Hawak nila. Paano kumbaga hawak nila. Paano lilipad yan at mawawala sa kamay nila? Di ba? Sino ang humablot ng papel o document sa kamay nila? Bigla na lang mawawala. Ganun ba? Okay, with that, we're now wrapping up and conclude. Before we conclude, may question Dito pa? wala na. Suspicious. No comment on that at the moment. Naku naman. Okay. Pakinggan na po natin You were ang- raising questions then kanina earlier, ma'am. Again, that's for my own consumption. Bakit nga? Pero again, no comment on the question if it's suspicious. Ayan po. Napakinggan po natin ang mahabang salaysay ni spokesperson Princess Abante. Naku naman po. Talagang malaking palaisipan sa atin kung sino yung grupo o yung tao na complainant kuno ng ombudsman para upang yung order diyan sa title niya, Sara Duterte to respond to House cases involving confidential funds. House cases, di ba? Galing pa rin naman sa Kamara di ba? Yung mga kaso, kumbaga paano nila ma-identify daw? Paano nila hindi alam kung sino-sino yung mga taong yon na pumunta ng ombudsman para mag-complain? Sino-sino kaya yun? Di baka merong kumbaga merong kuno na binayaran na tao para pumunta ng ombudsman. Sino-sino kaya yun? Kaya eto po, hanggang dito lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po. Suspicious, no comment eh.